Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan at maayos, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin itong si Saldico mga tambay, kung ano na po nangyayari at anong usapin pa ang dapat pong matuklasan ng taong bayan. Dito po sa kanang kamay na tinatawag ng ating Vice President na si Tambaluslos. Kung si Saldico ay nagkakamal ng isang damukal na pera, hindi higit hama kaya na mas marami ang nakay Tambaluslos na hindi pa po natitinag at hindi pa pinag-uusapan mga kababayan. Masyado pong sikreto at ayaw pag-usapan ng mainstream media si Tambaluslos. Ngayon po, umpisa na po natin mga tambay, ang mga balita po kay Saldico. Where in the world is Saldico? Matapos magpaalam para magpagamot umano sa Amerika, sa Spain daw ang bagong destinasyon ng kongresista. Handa raw si Ko na sagutin ang pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Ang tanong, uuwi naman kaya siya? Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 4 na araw na lang mula ngayon ang natitirang palugit para bumalik ng bansa si AKOB Bicol Party List Representative Saldico. 10 araw ang binigay ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko para umuwi at sagutin ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pero tila wala raw intensyong umuwi pa si Ko. Kahit ang ilang kongresista naniniwalang hindi na siya babalik dahil sa kung saan-saan na raw siya nagpapalipat-lipat ng lugar. Sa eksklusibong panayam ng Abante Radio, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na kahit si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw nakumbinsing mapauwi si Ko. Kaya dahil dito, nagpasya raw si Romualdez na mag-resign bilang House Speaker. Kaya ilang beses na rin nagpaparinig si former Speaker. He was saying that maybe if he resigns, kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi eh. Dahil hindi niya mapapauwi, he was saying like maybe I just need to take command responsibility kasi it happened, though it happened in the 19th Congress. Kung hindi kinaya ng kapangyarihan ni Romualdez na pauwiin si Ko, ang tanong, ano o sino ang makapagpapabalik sa kanya? Unang napaulat na nasa Amerika si Ko para sa isang medical procedure. Pero base sa flight records na eksklusibong nakalap ng politico.com.ph, 8:05 ng umaga kanina umalis ng Dubai si Ko patungong Madrid, Spain. Inaasahan ang kanyang pagdating doon ng 7:20 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nakakuha din ng kopya ang politiko ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration at Checkpoint Authority na magpapatunay ng kanyang pagpasok sa bansa. Sa mga dokumento, inisyuhan si Ko ng Singapore ng 30 araw na visit pass noong September 16, natatagal ng hanggang October 16. Sa travel records din ni Ko mula sa Customs, Border at Protection ng Amerika, lumalabas na nagtungo si Ko sa New York noong August 26 at umalis noong September 13. Naghain na ng reklamo sa House Committee on Ethics si Navotas Representative Toby Tiangco laban kay Ko. Nireklamo siya ng betrayal of public trust dahil sa issue ng umano'y pagsisingit niya ng pondo sa budget at ang umano'y paglabag ni Ko sa ilang House rules bilang dating chairman ng House Committee on Appropriations. Sa mensaheng inilabas ni Ko, sinabi niyang walang katotohanan ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at sa tamang lugar. Para sa... Yan mga tambay, sasagutin naman po sa tamang panahon at sa tamang lugar. Saan kaya sasagutin? Mga kababayan, sa Madrid, sa Amerika, sa Singapore, yung tamang lugar mga tambay. Ito pa po mga balita kay Saldico. Pakinggan po natin ito. Napakarami po na pinag-uusapan po sa kanya. Sana rin po sana, pag-usapan din po sana ang speaker at ang pangulo. Dahil sila po ang nasa likod po talaga nito. Dapat pong pag-usapan ito mga kabayan. Dahil napakaraming pera po ito. 3 taon po mahigit ito. Ito pong ginawa po nilang ito na pagwawalang hiya sa pera po ng taong bayan, mga kababayan. At kasama pa mainutang po nila na tayo magbabayad. Ito po, pakinggan po muna natin ang balita kay Saldico.
Report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong nadiskubreng air assets ni Congressman Zaldico? Magandang umaga, Ella. Nasa 5 bilyong pisong halaga nga ng air asset na iniuugnay umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isusumite ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ngayong araw upang hilingin ang pag-freeze sa mga ito. Sa ipinresenta ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, base sa dokumento na ipinasa sa kanila ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2 Augusta Westland AW1398 helicopter na worth $16 million kada isa. Isang Gulfstream 350 na eroplano na may halagang $36 million, 2 Bell 407 helicopter na tig $3 million at Bell 206B3 helicopter na aabot naman sa $650,000 na batay sa dokumento ay pagmamay-ari ng Misibis Aviation and Development Corporation kung saan umano co-chairman ang kongresista. Mayroon ding air asset ang High Tone Construction Development Corporation kung saan iniugnay din si Congressman Ko. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bukod sa AMLAC ay ipapasa rin nila ang mga detalye ng air asset sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI. Grabe mga tambay, no? Ang dami pong kayamanan. 5 billion po mga tambay. Air asset pa lang yan. Air asset pa lang. Wala pa po mga properties dyan. Mga mansyon at mga luxurious, mga sasakyan at marami pang iba. Mga kababayan, air asset pa lang. 5 billion na mga kababayan. At ito pa po mga tambay. Tingnan pa po natin yung ibang balita po kay Zaldico. Mga kababayan, na kaya sasagutin naman daw po niya sa tamang panahon at sa tamang lugar. Yan naman po sabi niya mga kabayan. Ito naman po ang kagana naman po sa isa sa kanyang mansyon. Ito naman po ang kaganapan at balita sa isang mansyon ni Zaldico mga kabayan. Napaka-special po talaga ni Zaldico mga kababayan. Pero nakita niyo naman po, si Vice President ay kung pastanganin po niya, sinasabing magnanakaw ang Vice President dahil inuugnay po sa 125 million confidential fund, samantalang nung sa kanyang pumutok, billion mga tambay at napakaraming air asset, eroplano, helicopter at hindi pa kasama dyan ang kanyang mga yate. Wala pa mga yate riyan mga kababayan. Ito pa mga kababayan, pakinggan po natin ito isang balita kay Zaldico. Ay, sandali lang po. I-set up ko lang po. Lagyan po natin ng sounds mga kababayan. Ibang klase, no? Isang congressman pa lang po yan, mga kabayan. Ay, paano pa po iba? Paano pa po yung ibang congressman? Marami po yan. Lalo-lalo po yung pumirma sa impeachment ng Vice President. 200 plus po yan, yung pumirma na yan. Mga kababayan, napakasasarap po imbestigahan lahat niyan. Kasama po ang speaker. Kapapasok lang na balita, may naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Party List Zaldico sa Pasig City. Sa litratong pinadala ng mapapagkatiwalaang source ng News 5, makikitang truck sa labas ng bahay ni Congressman Ko. May naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay na iyan. Mapapansin din nakabalot ng puting tarpaulin ang palibot ng bahay. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Congressman Ko tungkol dito. Isa ko sa mga tinuturong tumanggap ng kickback sa flood control projects. Nauna na niyang tinanggi ang paratang. Ayan mga tambay, nakita niyo po. Wala pong kasalanan yan, mga tambay. Wala pong kasalanan si Zaldico, mga kabayan. Wala. Yan ay kaya niya po sagutin yan sa tamang panahon at sa tamang lugar. Kaya po nakita niyo po, mga kabayan, isang damukal po ang asset, mansyon. Isa pa lang po sa mansyon niya yan. Ang tanong, hindi kaya pera ang inililipat doon? Hindi kaya yung mga bilyon-bilyon na nasa vault ang tinatanggal doon sa bahay na yon para mailipat? Hindi kaya? Nagtatanong na po si Kamanong. Ganyan pong klase ang meron pong politiko sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Yan po ang mga legasiya ng administrasyon po ni BBM, mga kababayan. Legasiya po yan. Nakita niyo po ang pera ng taong bayan? Itong tao na ito, nagtatago
ilang bansa na napuntahan. Singapore, Amerika, Madrid, Europe. Napakalaki po ng Europe. Pag nalibot po ni Saldico yan. Mga kabayan, nakita nyo po. At dala-dala po ang napakaraming pera po. Yata ng mga Pilipino. Hindi kaya? Ganyan po kawawalang hiya ang mga politiko. Nagpakademonyo dahil po sa pera pakinabang galing sa taong bayan. Ibang klase. Uuwi pa ba yan? Mga kababayan, uuwi pa ba? Na natutuklasan po ng mga Pilipino ang mga ari-arian niya sobra-sobra. Grabe. Ibang klase po ang pinagagawa. Pero tahimik na tahimik po si Tambaluslos. At ang Pangulo, bayaning-bayani pa pagdating sa media. Dahil siya raw po ang nagsabi at nagbunyag ng korupsyon ng mga politiko. Unbelievable. Sinabi na ng Vice President yan. 2023 pa. Sinabi ng Vice President, talamak na ang ginagawang maniobra ng Kongreso sa House of Representatives ng dalawang tao. Si Tambaluslos at si Saldico. Walang kibo at walang imik ang Pangulo ayon sa Vice President. Bakit kaya? Kasama kaya siya sa nadideliveran ng truck na pera? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po ang klase ng politiko sa ating bansa. Si Saldico pa lang po yan, mga kabayan. Si Saldico pa lang. Wala pa po. 300 plus po ang Kongreso, ang representative po natin sa House. At 24 po ang senador. Noong 19 Congress, lahat po dapat ay imbestigahan. Hindi naman po masama na merong proyekto ang mga politiko. Kailangan pong silipin yung mga proyekto nila. Ito po ba ay ghost project? Tinipid? Napakatipid ng proyekto para kumita sila ng malaki? Dapat pong silipin at tingnan ang resibo o libro ng mga politiko na ito. Lahat po yan ay may proyekto. Lahat ng congressman, lahat ng senador, kailangan po masilip yan. Kahit maka-Duterte ka pa, kahit na maka-BBM ka pa, dapat po silipin lahat yan dahil pera po ng taong bayan yan. Hindi po ba? Kung talagang wala kang tinatago, maayos ka, makikita po sa iyong libro ang iyong mga proyekto. At ang pera ng taong bayan ay tama mong ginastos. Kumita ka man, yung sinasabing komisyon, pero may nakita naman ng taong bayan na hindi sira at hindi ghost project ang iyong proyekto sa iyong distrito. At ganun din ang mga senador. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang Pangulo. Kailangan pong buksan niya rin ang libro niya kung wala po siyang itinatago. Hindi po ba? Libro niya. Napakarami pong pera ang hinahawakan din ng Pangulo, lalong-lalo sa kanyang opisina, ang Office of the President. Billion po. Napaka-importante po. Para ipakita mo sa taong bayan na ikaw ay lumalaban sa korupsyon, unahin mong paimbestigahan ang opisina mo. Hindi po ba? Lalong-lalo ang probinsya mo, Mr. President. Probinsya mo ay paimbestigahan mo. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang komento po natin dito po sa pinagkaaguluhan po ng mainstream media, si Saldico. Pero ayaw po nilang itakel o itapik man lang si Tambaluslos. Ang pinuno ng 19 Congress, ang leader, ang boss ng 19 Congress, iniiwas po ng mainstream media na pag-usapan si Tambaluslos, mga kababayan. At syempre po, ang may accountability na Pangulo ng bansa, iniiwas po, mga kababayan. Ganyan pong klase, meron tayo politika sa ating bansa. Nagkakaroon na po ng sabwatan matagal na mula nung pumasok yata sila, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po, mga kababayan, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat din po, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po, mga kababayan, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po, ang panalangin at dasal po natin, mga kababayan, na maingatan po ang pamilya Duterte
At ang ating dating Pangulo, madagdagan pa po at madugtungan ng kanyang buhay at kalakasan at maingatan po siya. Ganun din po ang ating Vice President, maingatan po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga kabayan, tayo po'y magdasal at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Konting tiis po. Tiis lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.